Magandang gabi po, mga kabikay. Welcome po sa ating Barangay Kapre. Ako po muli, si Boy Kapre. At isa na naman pong kwento na mula sa tunay na pangyayari ang ating ibabahagi. Pakinggan natin. Kaarawan ng kapatid ko sa susunod na buwan. At hiniling niya na pumunta kami sa Siquijor para gumala sa iba't ibang tourist spots doon. Yun lang ang kahilingan niya. At dahil bunso siya sa aming magkakapatid, pinagbigyan ko na. Pero tutol si mama at papa. Dahil kilala ang bayan ng Siquijor, napugad ng mga kahiwagaan at iba pang kababalaghan. Kasama na rin ang mga mangkukulam, mambabarang, at mga aswang. Ngunit sa kabila nun, mas nangibabaw sa akin ang makitang masaya ang kapatid ko. Kahit sa araw man lang ng kapanganakan niya. Ipinaliwanag ko na lamang din ng maayos kina mama na huwag na silang mag-alala dahil ako ang bahala sa kapatid ko. Isa pa, wala naman akong nababalitaan na naaswang ang mga kaibigan ko at mga kakilala kong dumayo sa Siquijor. Inabot ng ilang linggo bago ko napapayag sina mama at papa. At iyon na nga, wala na silang nagawa. Dumating ang itinakdang araw ng pag-alis namin papuntang Siquijor. Nakaplatsyada na ang napakalapad ng ngiti ng kapatid kong si Jessa. At hindi na talaga makapaghihintay na masaksihan ang mga napakagandang tanawin doon. Ilang oras lang ang tinakbo ng biyahe at narating na nga namin ang lugar. Mainit ang kanilang pagtanggap sa amin bilang lokal na turista. Napakarami ring dumadayo ron. Iba't ibang lahi, iba't ibang pananalita na nakasalubong namin ron. Ganun pa man, hindi maipagkakailang. Masayang masaya, lalo na yung kapatid ko, sa pagpunta namin dun. Bago kami dumayo, sa may isa sa kilalang beach sa may Siquijor, yung San Juan Beach, na nasa pinakaunahan ng listahan ng kapatid kong si Jessa. Bago kami pumunta ng dagat, pumunta muna kami sa Lassie Church at nagsimba. Pagkatapos nagtungo kami sa isang kainan at nananghalian. Matao na, kahit sa restaurant. Oras na kasi ng tanghalian. At dinumog na ito ng mga tao. Napakasarap din kasi ng mga itinitinda nila. Binilisan na namin ni Jessa ang pagkain at nagmamadaling pumunta na sa San Juan Beach. Nilubos-lubos na namin ang pagkakataong naroroon kami. Pagkatapos sa San Juan, pumunta pa kami sa Cantabon Cave, sa Kapilay Spring Park, Lugnason Falls, Cambugahay Falls, at sa Tubod Marine Sanctuary. Buong hapon kaming nakababad sa tubig. At nung kumagat na ang dilim, bumalik kami sa sentro at nagrenta ng matutulugan. Hindi na kami nag-book ng hotel dahil mas gusto ni Jessa na magstay sa isang nipa hut para makita namin talagang ganda ng dagat. Naghanap kami sa isang beach resort. Mas mura ng dihama kumpara sa hotel ang nirentahan namin. At swak na swak para sa turistang katulad namin. Bandang 8:00 nang inayos ko ang higaan tutulugan ni Jessa. Pero nagpaalam pa si Jessa na magtatampisaw lang muna sa dagat. Hindi ko na siya hinigpitan at pinayagan na lang. Tutal, kami-kami lang naman tao dun. At malapit lang naman ang dagat sa kinalalagyan ng kubo.
Pagkatapos kong maiayos ang lahat, naupo ako sa may hagdanan ng kubo at tumingin sa aking cellphone. Naaliw ako sa mga pinapanood ko at hindi na namalayan ang oras. Nang mapansin ko na mag-aalas 11 na. Kaya hinanap ko ang kapatid ko dahil parang hindi pa to nakakabalik sa kubo. Sa paghahanap ko sa aking kapatid ay nakasalubong ko si Manong Arnold sa daanan. Siya ang caretaker ng kubong nirentahan namin. Tinanong ko siya kung nakita ba niya ang kapatid ko. Itinuro naman niya agad ang direksyon kung saan niya umano nakita si Jessa. Kung kaya't sinundan ko lamang yun. Pagkarating ko sa batuhan, naroon nga si Jessa. Ngunit meron pang ibang kasama si Jessa na pawang mga kabataan na sa tingin ko halos kasing idaran lang din niya at nakita kong masaya silang nagkukwentuhan at nagtatawanan. Medyo kumunot naman ang aking noo dahil hindi naman kasi pala kaibigan ng kapatid ko. Pero ngayon malinaw na malinaw kong nakikitang nakikipaghalibilo siya sa ibang tao. Natuwa naman ako para sa kapatid ko dahil baka siguro sobrang tuwa niya sa lugar kung kaya't madali sa kanya makipagkaibigan sa iba. Tara na! Gabi na! Kalabit ko kay Jessa nang malapitan siya. Matapos sabihin yun sa kapatid, ay sinilyapan ko ang mga kasama niya. At ganun na lamang ang aking pagkagulat nang makitang walang laman ang mga mata ng mga kabataang kasama ni Jessa. Naaagnas din ang mga balat sa mukha na tila ba patay na siyang binuhay. Kuya, ayos ka lang ba? Pukaw ni Jessa sa akin. Nang ikurap-kurap ko ang aking mga mata, ay mukhang nagbalik na sa normal ang aking paningin. Hindi na mukhang nakakatakot ang mga kasama niya. Kung kaya't medyo nahihiyang napangiti na lamang ako. Sabay-sabi sa isipan ko na parang namamalikmata na naman ako. Nagpaalam na si Jessa sa mga bago niyang kaibigan at bumalik na kami sa kubo. Habang naglalakad, itinanong ko siya kagad kung bakit nakipaghalibilo siya. Gayong wala naman yun sa bokabularyo niya. Ayon kay Jessa, naging magaan naman daw ang loob niya sa mga yun at naging maayos ang kanilang pakikitungo sa isa't isa. Kahit naman sa maikling panahong pagkakakilala nila. Dahil sa sagot niyang yun, nagkibit balikat na lamang ako. Sabay tango at humiga na sa lapag. Nauna na akong natulog. Dahil nagbabasa pa si Jessa sa kanyang higaan. Sa gitna ng himbing ng pagkakatulog, naalimpungatan na lamang ako dahil sa mga boses na naririnig ko sa labas. Kung kaya't agad kong tiningnan ng aking kapatid. At doon ako medyo napabalikwas dahil wala si Jessa sa kanyang higaan. Napabangon ako agad at hinanap kagad ang aking tsinelas upang makalabas. Nagmamadali akong lumabas at bigla na lamang akong natigilan nang may madatnan akong isang lalaki at babae nakausap si Jessa sa labas. Nagtataka ako kung ano-anong pumapasok sa isipan ko. Habang maraming tanong sa aking isipan, nilapitan ko si Jessa. Habang papalapit nagpakilala ang dalawang panauhin na mga turista rin pala.
Nicanor at Lorelai ang pangalang ipinakilala nila. At nasa kabilang kubo rin daw sila nakarenta. Nagtataka lang ako dahil 2:00 na ng madaling araw. At wala nang ibang tao sa labas, maliban na lamang sa amin. Pinagmasdan ko ang dalawa. Wala namang kahinahinala at kaduda-dudang nakaguhit sa kanilang mga mukha. Mukhang normal naman silang mga tao at wala akong nakitang kakaibang pagkilos mula sa kanila. Yun nga lamang, hindi ko pa rin maiwaglit ang pagtataka dahil hindi naman namin sila kaano-ano. Pero kung makipag-usap, parang matagal na kaming malapit. Feeling close ba? Maya-maya ay bumalik ang lalaki sa kanilang kubo. Habang sarap na sarap sa pakikipagkwentuhan si Jessa at ang babae. Sa tingin ko, nasa edad 40 na ang dalawang turista na yun. Matapos ang ilang minuto, ay bumalik ang lalaki na ngayon ay may dalang isang bilao na may lamang iba't ibang klaseng kakanin. Inihain niya ito sa mesa na nasa gilid at inaya kaming dalawa na kumain. Humindi ako dahil hindi naman ako gutom. Ang totoo'y antok na antok ako. Si Jessa naman na mahilig sa kakanin, kumagat sa pag-aya nila. Habang pinapanood silang kumakain, tahimik lang akong nagsiselfone sa gilid. Pero sa sulok ng aking mga mata, ay nagmamasid-masid ako sa dalawang panauhin. Abala sa pagkain ng lalaki, habang patuloy sa pagsasalita ang babae, na may patapik-tapik pa sa braso, sa balikat, at sa kamay ni Jessa. Hindi ko naman yung pinansin dahil parehas naman silang babae. At isa pa, may mga tao naman talaga na ganun ang reaksyon. Sa tuwing magkakwento, halos bugbugin ng kausap. Nagpatuloy ang kwentuhan nila. Hanggang sa pumatak ang 4:00 ng madaling araw. At hindi pa rin tapos sa pagkukwento ang tatlo. Nangangalay na ang mga daliri ko kakapindot sa screen ng cellphone. Magdadalawang oras ko na itong hawak. Panahihikab na rin ako sa pagtama ng antok. Nagdadabog na ang isip ko. Hanggang sa sumapit na ang 5:00. Nang maya-maya ay nagpaalam na ang dalawa. Kung kaya't nakahinga ako ng maluwag. Pero sa tingin ko ipapasikat ng araw. Ay, nako, mabuti naman. Naisipan pang umalis. Inis na inis kong turan ng makalayo ng dalawa. Sinaway naman ako ni Jessa dahil bakit ko daw yun nasabi. Baka raw marinig pa ako. At kung ano pang isipin nila. Hindi na lamang ako umimik. At nauna nang bumalik sa higaan. Tanghaling tapat na nang magising ako. Agad akong naghilamos at inaya si Jessa na mananghalian sa kalapit na karinderya. Nakailang tawag pa ako sa kanya bago siya sumagot. Bilang mo na lang ako, kuya. Matamlay na sagot ni Jessa. Kung kaya't napalapit ako sa gilid ng kanyang higaan, pinagmasdan siya at inilapat ko ang palad sa kanyang noo. At pagkahawak nun, ay napakunot na naman ako ng noo. Nang maramdaman ko ang kanyang temperatura, napakalamig ni Jessa na para bang ikinulong to sa loob ng ref ng ilang araw. Todo rin siya sa pagtalokbong ng kumo. Kung kaya't
Dali-dali akong kumuha ng mainit na tubig at inabutan siya. Sunod nun ay nagmamadali akong lumabas para makabili ng gamot. Numahangos ako sa kakahanap ng butika nang nakasalubong ko ulit si Manong Arnold sa daan. "Oh, parang nagmamadali ka. Saka parang balisa ka. Anong nangyari?" Ipinagtapat ko kay Manong Arnold ang nangyari sa kapatid. At napansin kong natahimik siya na tila ba nahulog sa malalim na pag-iisip. Hindi ko na inantay na makapagsalita si Manong Arnold. Tumakbo na ako sa kalapit na butika. Pagkatapos ay tinakbo na ang distansya pabalik ng kubo. Pagdating ko sa kubo, inatakpan ko agad ang aking ilong nang sumalubong ang umaalingasaw na malansang amoy na dala ng pagsusuka ni Jessa. Napakarami ng kanyang isinuka na mas lalong nagpatigil sa akin. Buo-buo pa ang mga kakanin na isuka niya na para bang nilunok ng walang nguya-nguya. At habang sumusuka, ay tila nangingisay na si Jessa sa kalalabas ng kinain. Naawa na ako sa kanyang kalagayan. Nakaramdam ako ng matinding takot para sa aking kapatid. Tinawag ko na si Manong Arnold at nakiusap na tulungan akong madala sa ospital ang kapatid ko. Nang biglang sumbot si Manong Arnold, "Hindi yan magagamot ng siyensya. Iyo, mas magiging dalhin mo siya sa isang manggagamot o albularyo." Sabi niya nang makita ang kalagayan ni Jessa. Napatitig ako kay Manong Arnold. Naguguluhan ako sa kanyang sinabi na para bang may malalim na ibig sabihin niya. Nang mapansin niya natahimik ako, ay muli siyang nagsalita. "Pasensya na iyo ha. Dito kasi sa lugar namin, aga buhay at hindi mapagkakatiwalaan ang kahit na sino. Alam naman siguro ng karamihan niya na pumupunta rito, na pinupugaran ito ng iba't ibang klaseng elemento at iba't ibang klaseng kababalaghan. Tungkol naman dyan sa kapatid mo, umuwi na kayo sa inyo at dalhin mo siya agad sa isang manggagamot at huwag na huwag sa doktor kung nais mo pang makasama ang kapatid mo." Sabi ni Manong Arnold na agad-agad inaghanap ng masasakyan. Pinaghalong kaba at takot ang yumaya po sa buong pagkatao ko. Dali-dali naman akong nag-impake at nagbalot. Pinuhat na ang kapatid ko na sa puntong to ay hinang-hina na sa kakasuka kanina pa. Pinasakay kami ni Manong Arnold sa isang sasakyan at hinatid kami sa daungan ng barko. Alalang-alala ako sa buong biyahe. Halos hindi ko na namalayan na nakatawid kami. Kakabantay ko kay Jessa. Pagka-uwi namin sa bahay, ay katakot-takot na sermon ang inabot ko kay na mama at papa. Kung bakit daw naging ganun si Jessa. Naging pabayaraw ako sa responsibilidad ko bilang kapatid. Pero hindi ko na gaanong binigyan ng pansin ang kanilang mga sinasabi. Dahil mas iniisip ko ang kalagayan ni Jessa. Naalala kong sabi ni Manong Arnold, kung kaya't tumawag ako sa isa kong tropa at nagpatulong na makahanap ng manggagamot. Naswertihan naman at nakahanap din kami kaagad. Pinahintay lang kami sa bahay at ang mismong manggagamot na raw ang pupunta sa amin. Tiyuhin ni Albert ang manggagamot na pupunta sa bahay. Mabuti na lamang daw
At nauna akong tumawag kaysa sa suki ng tiyuhin niya. Kaya kami ang mauuna niyang aasikasuhin. Habang inaantay ang pagdating ng manggagamot, ipinaliwanag ko kina mama at papa ang nangyari habang naroon kami sa Siquijor. Detalyado kong inilahad sa kanila ang pangyayari. Sa gitna ng pagkukwento ko, ay dumating na ang manggagamot na tiyuhin ni Albert. Nagsagawa muna ng ritual ang manggagamot at nagdasal. At walang sabi-sabi, ay nagsimula na siyang gamutin agad ang kapatid ko. Kahit na nasa kaligitnaan na ng panggagamot ang manggagamot, hindi ko pa rin maiwasang kabahan. Natatakot ako para sa kapatid ko. Maraming bagay ang gumugulo sa isipan ko. At sa puntong yun ay nasisi ko na ang sarili ko sa sinapit ni Jessa. Dahil kung hindi ako pumayag sa kanyang kahilingan, hindi sana ito mangyayari. Ilang sandali pa ay pinalabas kami ng manggagamot at naiwan lamang ang manggagamot at si Jessa sa kwarto. Hindi kami mapakali. Ganun din sila mama at papa. Nag-aabang. Nag-aantay. Hindi alam kung anong mangyayari kay Jessa. Nang maya-maya pa bigla na lamang lumabas ang manggagamot. Kung kaya't napatayo na ako at sinalubong lang ang manggagamot. Ngunit bago pa ako magsalita, ay pinutol na niya ang aking sasabihin. Tapik sa balikat. Tapik sa braso. Tapik sa kamay. Isa sa mga paraan ng kampo ng kadiliman para makapambiktima. Hindi naman nakakamatay. Pero magiging aswang ang biktima. Pagkarinig yun ay hindi kami makapagsalita. Natulala kami sa sinabi ng manggagamot at maging sina mama at papa ay hindi makapag-react. Inilapag ng manggagamot sa mesa ang mga gamot na nakasilid sa maliliit na garapon. Marami itong binilin sa amin. May mga bawal na kainin at may mga bawal na gawin. Ngunit ibinili niya rin sa amin kung paanong ipapainom ang ibinigay niyang gamot para kay Jessa. Mas mabuting huwag na kayo munang pupunta sa kung saan-saan, lalo na sa mga lugar kung saan napakaraming klase ng aswang. Yun ang huling bilin sa amin ng manggagamot bago ito umalis. Ang naging konklusyon ko sa sinapit ni Jessa ay ang pakikipaghalubilo niya sa mga bata roon at lalo na sa dalawang panauhin ng madaling araw. Malinaw na malinaw ko pang nababalikan sa isipan ko kung paano tapik-tapikin at haplos-haplosin ng babaeng yun ang kapatid ko. Naikiyong ko na lamang ang aking mga kamao habang tinitingnan ang kapatid ko na nakaratay sa kanyang higaan. Napapailing, napapabuntong hininga. Lalo na sila mama at papa. Hindi ko rin inaasahan nila na ganun ang mangyayari pagkadayo namin sa lugar na yun. Sinunod namin ang bili ng manggagamot at sa tuwing pinapainom namin ng bigay ng manggagamot ay sumusuka pa din si Jessa. Bawat suka niyang yun ay umaalingasaw na amoy na nakasusulasok. Kabiling-bilinan din ang manggagamot na sa tuwing susuka si Jessa ay kinakailangan namin yung sunugin. At yun nga ang aming ginawa. At sa mga paglipas ng araw ay unti-unti na ring nababawasan ang pagsusuka ni Jessa. At unti-unti na ring bumubuti ang kalagayan nito
at bumabalik na sa wisyo. Nang tanungin ko si Jessa tungkol sa mga nakasalamuha niya sa Siquijor, lalo na dun sa may beach, ay wala itong maalala. Ang alam nilang daw, inatulog siya sa kubo. Wala siyang maalalang kinausap na ibang tao sa Siquijor, maliban sa akin.